Napapanood nyo, may mga nagva-vlog, nagfi-flip ng watches, right? Nagfi-flip ng watch, binibenta, another watch, another day, stuff like that, right? Isipin mo, pinapakita niya sa video kung magkano yung tubo niya sa relo, pero may bumibili. Right? Because the person is solving a problem. Ano problema naming mga buyer ng watches? Legit ba yung watch? Malinis ba yung watch? Kumpleto ba? So ako, binabayaran kita, tumutubo ka sa akin ng 50,000, 100,000, pero sure ako, hindi ako may stress, sure ako, Rolex ang kumpleto yan, okay tayo. Sino po dito yung alam mo sa sarili mo na kaya mong gumawa ng burger? Totoo. Kaya mong gumawa ng burger na alam mong mas fresh at mas masarap sa McDo at Jollibee. Yung totoo. Yeah? Oh, pero ba't ka bumibili? Right? Ba't ka bumibili? Kasi pagpunta mo sa McDo, pag in-order mo, pagdaan mo doon, tapos na. So you are paying for the convenience. Are you with me? So na-solve yung problema mo, wala akong time, pagbayad ko dito, ready na lahat. So it's business, earning money, it's all about solving problems. So may mali sa ending ng tao. Ang utak ng tao, magne-negosyo ako, kikita ako. Wrong! Pag nagnegosyo ka, solve ka muna ng problema. So pag hindi ka kumikita, isa lang ibig sabihin yan. Wala kang nasosolve na problema. At baka kaya ako walang nasosolve na problema kasi baka ikaw yung problema. Teka, pigilan niyo ako. Sino dito may problema sa pera? Linawin ko rin yan, ha? Sir MJ, bakit hindi ako nagkakapera? Sabi sa akin. Ano ba problema mo? Sabi ko. Pera. Teka lang. Sabi mo, hindi ka nagkakapera. Tapos ngayon sabi mo, problema mo pera. Paano mo naging problema yung pera? Wala ka nga nun. Hindi mo problema ang pera. Solusyon ang pera. Ang pera, pag nawala, kayang kitain. Ang tiwala, pag nawala, hindi mo nakikitain. Pabalik, natunog, sa yakap mo. Okay na? Hanggang sa huli. Okay. Pag mga ganyan, kilig kayo. Pag negosyo. Kaya ang dami yung problema no? Tinanong kayo, may problema, sabi niyo ba, yes! Sabi ng mga medyo adults na. Dinadaan sa hinga, no? Pag may problema, hinihingahan na lang no? Lahat tayo dito may problema, right? Ano sabi ko before sa TikTok? Poor people are getting poorer and the rich people are getting richer, mainly because poor people, they see opportunities as problems. While rich people, tayo mga payaman, we see problems as opportunity. Naintindihan? Tagalogin ko na lang. Ang mga mahihirap, kaya daw lalong humihirap kasi ang tingin nila sa oportunidad ay problema. Okay? Ang mga mayayaman, lalong yumayaman, ang tingin nila sa problema ay oportunidad. Tandaan nyo to ha, gusto kong kumita ng pera? Patingin nga kamay mga gusto kong kumita. Alright, Tandaan nyo to ha, business is not about money, it is about value. And value is being able to solve problems. I'm gonna give you example, no? Napapanood nyo, may mga nagva-vlog, nagfi-flip ng watches, right? Nagfi-flip ng watch, binibenta, another watch, another day, stuff like that, right? Isipin mo, pinapakita niya sa video kung magkano yung tubo niya sa relo, pero may bumibili. Right? Because the person is solving a problem. Ano problema naming mga buyer ng watches? Legit ba yung watch? Malinis ba yung watch? Kumpleto ba? So ako, binabayaran kita, tumutubo ka sa akin ng 50,000, 100,000, pero sure ako, hindi ako may stress, sure ako, Rolex ang kumpleto yan, kumpleto ng certificates yan, brand nyo yan, okay tayo. So na-save ko yung time ko. Kasi para makabili ka ng Rolex, I'm gonna give you an example. I have a Daytona at home. For you to buy a plain Daytona, you have to wait like 3 to 5 years. My Daytona is a Pikachu. It's gold Daytona. You have to wait like 7 years. Naintindihan niyo ako? I'm wearing a Patek Philippe 5711 right now. This is only around 2 million sa Patek Philippe mismo kung mabibili mo. That is why they are selling this for 7 million. Kasi wala ka nang mabibili. So the prime is, they are able to solve problems kasi you don't have to wait. Malinaw po ba? Sa mga nanay dito, marunong po magluto? Yeah. Ito ako naniniwala. Naman sample no? Okay, joke lang po. Marunong magluto. Sino po dito yung alam mo sa sarili mo na kaya mong gumawa ng burger? Totoo. Kaya mong gumawa ng burger na alam mong mas fresh at mas masarap sa McDo at Jollibee. Yung totoo.
Yeah? Oh, pero ba't ka bumibili? Right? Ba't ka bumibili? Kasi pagpunta mo sa McDo, pag in-order mo, pagdaan mo doon, tapos na. So you are paying for the convenience. Are you with me? So na-solve yung problema mo, wala akong time, pagbayad ko dito, ready na lahat. So it's business, earning money, it's all about solving problems. So may mali sa ending ng tao. Ang utak ng tao, magne-negosyo ako, kikita ako. Wrong! Pag nagnegosyo ka, solve ka muna ng problema. So pag hindi ka kumikita, isa nang ibig sabihin yan, wala kang nasosolve na problema. At baka kaya ka walang nasosolve na problema kasi baka ikaw yung problema. Teka, pigilan niyo ako. Nag-i-intro pa lang pala ako. Okay, wala pa pala sa training. Oh, sorry. But are you with me? Nasusundan niyo ako? Yes. Alright, so I'm gonna share with you my story kasi alam ko makaka-relate kayo dito. Kasi nagsimula din po kami sa problemang hindi namin kayang solusyonan initially. Ano yon? Balikan ko yung kwento. Tiga-probinsya po kami, Tubong Laguna po kami, by the way, no? Dito po sa Laguna, pag ang babae na 16-year-old, 1990 po ito, nabuntis ng maaga, 16, ano sasabihin na matatanda? Malandi, haliparot, walang pag-asa, walang choice. Tama? Tapos wala pa akong tatay, single mom. So kung ikaw yung babae, na wala kang natapos, walang tatanggap sa'yo sa trabaho, iniwan ka pa ng asawa mo, and stuff like that, may opportunity, wala. Wala opportunity, right? Ang meron ka, malaking problem. Ano pinakamalaking problema ni mama? Pera. Right? Sino dito may problema sa pera? Linawin ko rin yan, ha? Sir MJ, bakit hindi ako nagkakapera? Sabi sa akin. Ano ba problema mo? Sabi ko. Pera. Teka lang. Sabi mo, hindi ka nagkakapera. Tapos ngayon sabi mo, problema mo pera. Paano mo naging problema yung pera? Wala ka nga nun. Hindi mo problema ang pera. Solusyon ang pera. Nagigis niyo ako? Maling psychology. Mamaya, lalaliman ko po yan. Kwento ko muna to. Pero you have to understand that meron tayong mali sa pagkakasunod-sunod ng pag-iisip po natin. Ihimayin ko po yan sa inyo mamaya. Okay po ba yun? No? Mali eh. Pag sinabi mong problema mo pera, paano ka magkakapera? Diba? Lalayo sa'yo pera. Ako pala problema mo. Ayaw ko sa Right? Doon ako, sabi na value ako, sabi ni pera. So, kanino siya lalapit? Doon sa tao na iintindihan na, teka, ang pera, mabuti. Ang pera, makakatulong sa akin. Ang pera, kailangan ko. Ang pera, ang solusyon sa problema ko. So, hindi mo problema ang pera. Ang problema mo, yung paraan mo ng pag-iisip. Ang problema mo, hindi mo ma-identify ano yung totoong problema. So, dito, kaya po minsan may real talk tayo. Minsan tatamaan ka, tapos nagpapatawa lang ako ng konti para hindi mo masyado mapil. Pero ang totoo niyan, kailangan natin tanggapin yung realidad. Yes. Naintindihan niyo ako? Ang ginawa po ni Mama, imbis na maging biktima siya, kaya hanga ako sa nanay ko imbis na maging biktima siya, ginamit niyang oportunidad, yung kawalan namin ng oportunidad. Yung kawalan namin ng pera. Ano? Di ba buntes? Ano po sabi sa probinsya? Pag buntes at buena mano, kailangan pagbigyan ka sa swerte. Tama? So, ang ginagawa po ni Mama, ito, ang ganda, timing na timing. By the way, this is the first seminar that I've done here in Laguna again. Alam niyo yung 7-Eleven na nakita niyo dyan? Dati po yung Pinky's Market. Okay? Pinky's Market po yan dati, ha? Ngayon, yung Pinky's Market po na yan, noong araw ho, itong lugar na to, walang kalsada kasi palayan po ito. Alright? Kaya siya tinawag na banlik kasi maputik dito. Wala pong kalsada, right? Si Mama, lalakarin po niya yan simula doon sa amin hanggang dito, 1 a.m. Para pagdating ng 2 a.m., siya ang buena mano sa Pinky's Market. Naintindihan niyo ako? History to. Siya yung buena mano, tapos ano gagawin niya? Hihingi ng discount. Gets? Babaratin niya. Oh, pagbibigyan siya. Ibibenta niya ulit. Ano tawag doon? Reselling. So my mom was actually already reselling products at the age of 16. Kaya yumaman. Kami po ang founder ng reselling sa Pilipinas. Hindi pa uso. Now, nagsimula lang po sa isang kamang bigas. Batya, kilohan, binenta per kilo, naubos maghapon. Kinabukasan 2 na, 3 na, 4 na. So yung bigas, binibitbit po, dinadala po ni Mama, sinasakay po ng mga sidecar. Tapos dinadala po ng apartment. Tapos batya, kilohan. Doon niya binibenta sa harap ng apartment. Kasi nga napalayas po kami. Naintindihan niyo yung kwento?
Ngayon, naubos yon, papaikutin ni mama, dumami ng dumami yung order niya. Kaya lang yung nanay ko buntis. So ano sabi ng magbibigas? Ining, ano bang ginagawa mo sa bigas? Buntis ka pa naman. Binebenta ko po, kung binebenta mo, bakit di mo damihan? Kasi po, wala akong puhunan O kung wala kang puhunan, pahihiramin kita. Pumasok po ba yung trust? Yes. Oh. Mahalaga po ba yung trust? Yes. Okay. Mahalaga ba ang tiwala sa pagkita ng pera at pagdenegosyo? Yes. Okay. Dalawang tao. Nakakita na kayo ng magjowa? Yes. Alam niyo ibig sabihin ng jowa? Okay. Pag ang magjowa, walang tiwala sa isa't isa, mag-aaway? Yes. Magahan, tanghalian, hapunan? Yes. Pag laging nag-aaway, pwede ba maghiwalay? Pwede? Yes. Pag naghiwalay, makahanap siya ng iba. Pag nakahanap siyang iba, kanta ka na lang, di ba? Ikaw na pala, pinapin mo pa. Ang may-ari ng damdamin ng minamahal ko. Pakisabi na lang. Gusto mo marinig ng buo? Gusto mo? Bili ka muna. No, hindi pwedeng puro libre tayo, no? Okay. So, ibig sabihin, sa dalawang tao, mahalaga ang tiwala. Mas mahalaga po ang tiwala, write it down, sa negosyo. Because in a business, it involves more people and more money. Naintindihan niyo ako? So, ibig sabihin, first lesson tonight, money is important, but trust is importanter. Sa Tagalog, mas mahalaga. Ang pera, pag nawala, kayang kitain. Ang tiwala, pag nawala, hindi mo nakikitain. Lumaki po yung bigasan namin, nakabili ng jeep, binay and sell, diskarte lang talaga. Binay and sell, dumami po yung jeep, nakabili po kami ng truck. Guys, imagine nyo, at the age of 19, okay? Jocelyn Hernandez, who is my mom, mamaya nandyan siya, 19 years old, who is my mom, naging milyonarya. Through selling. Right? Kahit ano, basta pwedeng ibenta. Benta.